Ayon sa ilang kasaysayan at alamat, sinasabing si Pope Gregory IX na naging papa mula 1227 hanggang 1241 ay nagbigay ng kautusan na nagdulot ng pagpatay sa maraming pusa sa Europa. Sa kanyang papal bull na tinatawag na Vox in Rama noong 1233, tinukoy ni Pope Gregory IX ang mga itim na pusa bilang mga simbolo ng demonyo at iniuugnay ang mga ito sa pagsamba sa Diablo. Ang resulta nito ay naging malupit na pagtrato sa mga pusa, lalo na sa mga itim, at pinaniniwala ang naging sanhi ng malawakang pagpatay sa mga ito. At ito ay isang malaking pagkakamali na magiging dahilan para isilang ang isang salot na babawi ng 50 milyong buhay ng mga tao. Noong panahon ng medieval, ang mga pusa ay nilupig at pinagmalupitan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan dahil sa paniniwala na sila ay nauugnay sa demonyo o sa malas. Ang mga pusa ay madalas na hinuhuli at sinusunog ng buhay bilang bahagi ng ritual na naglalayong pawiin ang kasamaan. May mga tala ng kaganapan kung saan daan-daang pusa ang sabay-sabay na sinusunog sa mga pampublikong seremonya. Ang iba pang mga brutal na pamamaraan ay ang pagpapako sa mga pusa sa mga pader o pagbitay sa kanila. Gumagamit ng mga tao ng mga pain upang mahuli ang mga pusa. Kapag nahuli ang mga pusa, ay binabatay sa iba't ibang paraan tulad ng pagkalunod, pagpugot ng ulo, o pagpalo hanggang sa mamatay. Ang mga pusa ay nahabol at pinapatay ng mga grupo ng mga tao. Madalas itong ginagawa sa gabi at ang mga nahuling pusa ay pinapatay sa pamamagitan ng pagbubugbog o iba pang marahas na paraan. Lingid sa kanilang kaalaman na pinapatay nila ang maaaring makapagligtas sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, sa parehong panahon, isang salot ang isinisilang. Ang Black Plague, na kilala rin bilang Black Death, ay isang mapanirang pandemya na kumalat sa Europa noong kalagitnaan ng ika-14 na siglo. Ito ang isa sa pinakamalubhang pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan na tinatansyang pumatay ng 75 hanggang 200 milyong tao mula 1347 hanggang 1351. Ang mga pangunahing sintomas ng bubonic plague ay ang pamamaga at paglala ng mga kulani na karaniwang matatagpuan sa singit, kilikili o leeg. Ang mga ito ay nagiging malalaki, masakit at puno ng nana. Ang pinakadelikadong anyo ng sakit ay ang pneumonic plague na nakakaapekto sa baga at maaaring maipasa mula sa tao patungo sa tao sa pamamagitan ng mga patak ng ubo o pagbahing. Ang mga biktima ay madalas na nakakaranas ng biglaang mataas na lagnat at matinding panginginig na nagdudulot ng pakiramdam ng labis na panghihina. Ang pagkahilo at pagsusuka ay karaniwang sintomas na madalas nagiging sanhi ng dehydration at panghihina. Ang mga biktima ay nakakaranas ng matinding pananakit ng katawan, partikular na sa kasukasuan at kalamnan, na nagiging sanhi ng matinding discomfort. Sa ilang mga kaso, ang balat ng biktima ay nagiging pula o itim na sanhi ng internal bleeding at necrosis, kaya tinatawag itong Black Death. Bago pa man malaman ng mga tao ang tunay na sanhi ng Black Plague, maraming haka-haka at teorya ang lumitaw upang ipaliwanag kung paano nagsimula ang salot. Pero hindi nila alam na napakasimpleng nilalang lang ang pinagmulan nito. Noong panahon ng Black Plague, dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman sa medisina at sa tunay na sanhi ng sakit, maraming hindi makataong paggamot at paniniwala ang lumitaw. Isa sa mga karaniwang paggamot noong panahon na iyon ay ang paglalagay ng linta sa katawan upang magdugo at alisin ang mga masasamang dugo. Ang iba ay gumagamit ng mga kutsilyo o mga panghilis upang magdulot ng pagdurugo. Hindi ito epektibo. Maaari rin itong magdulot ng karagdagang impeksyon at kahinaan sa katawan. Maraming iba't ibang uri ng herbal na gamot ang ginamit, kabilang ang mga may lason tulad ng mercury at arsenic. Ang mga ito ay hindi nakakatulong sa paggamot ng sakit at maaaring nakasama pa sa kalusugan ng mga pasyente. Ang mga grupong tinatawag na flagellants ay naniniwala na ang pagdurusa at paghahampas sa sarili bilang penitensya ay makakatulong upang mawala ang galit ng Diyos at pahintuin ang salot. Ang ganitong gawain ay hindi lamang masakit at nakakapinsala, kundi nagdulot din ng pagkalat ng impeksyon dahil sa mga bukas na sugat. Ang ilan ay sinunog ang mga taong may sakit dahil naniniwala sila na ang pagsunog sa mga tao na may sakit ay magpapahinto sa pagkalat ng plague. Ito ay hindi lamang brutal, kundi wala ring siyentipikong basehan. Ang mga Hudyo at iba pang minorya ay madalas na pinagbibintangan na sanhi ng salot na nagdulot ng pag-usig at marahas na pagpatay sa kanila. Wala itong basehan at lalong nagdulot ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa lipunan. Maraming tao ang gumagamit ng mga anting-anting, relihiyosong relic, at mga seremonyal na ritual sa paniniwalang ito ay proteksyon laban sa sakit.
Sa paniniwala ang mga hayop tulad ng mga pusa at aso ay nagdadala ng sakit, maraming mga hayop ang pinatay. Ang pagkakamaling ito ay lalo lang nagpadami sa tunay na salarin. Wala sa mga ito ang tunay na gamot sa sakit at lalong hindi kasalanan ng mga Hudyo, aso at mga pusa kung ba't kumakalat ang nakamamatay na sakit sa mundo. Ang sakit ay dulot ng bakterya na tinatawag na Yersinia pestis. Ang pinagmulan nito ay mga infected na daga. Tama, mga daga. Ang pangunahing paraan ng pagkalat ng sakit ay sa pamamagitan ng mga pulgas na nakakagat sa mga infected na daga at pagkatapos ay kumakagat sa mga tao. Kumalat ang sakit sa pamamagitan ng mga ruta ng kalakalan, mga barko at mga paglalakbay ng mga mangangalakal. Nakaapekto ang mga aksyon ni Pope Gregory IX sa pagdami ng mga daga dahil sa kanyang kautusan laban sa mga pusa. Ang mga pusa ay natural na manguhuli ng mga daga. Sa pagpatay sa mga pusa, nawala ng isang mahalagang kontrol ang populasyon ng mga daga na nagdulot ng kanilang pagdami. Ang mga daga, ang pangunahing carrier ng mga pulgas na nagdadala ng Bacterium Yersinia pestis. Tumaas din ang panganib ng pagkalat ng Black Plague. Ang pagdami ng mga daga ay nagresulta sa mas mabilis na pagkalat ng mga pulgas na may dala ng bakterya. Ang mga pulgas na ito ay lilipat mula sa mga daga patungo sa mga tao na nagdudulot ng mabilis na pagkalat ng sakit sa mga komunidad. Gayunpaman, ang mga pusa ay maaaring mahawa ng Yersinia pestis, ang bakterya na nagdudulot ng Black Plague. Bagaman hindi sila kasing delikado ng pagkalat ng sakit gaya ng mga daga at pulgas. Ang dahilan kung bakit hindi gaanong delikado sa sangkatauhan ang pagkakaroon ng mga pusa kahit na maaari silang mahawa ng Black Plague ay dahil sa kanilang medyo limitado at mas bihirang papel sa pagkalat ng sakit kumpara sa mga daga at pulgas. Ang pangunahing vectors ng Yersinia pestis ay ang mga pulgas na nakatira sa mga daga. Ang mga daga ay madalas na nagkakaroon ng malapitang pakikisalamuha sa mga tao, lalo na sa mga urban na lugar, kaya mas malaki ang kanilang papel sa pagkalat ng sakit. Ang mga pulgas mula sa mga infected na daga ay lilipat sa mga tao kapag namatay ang mga daga, na nagiging sanhi ng mas mabilis na pagkalat ng salot. Ang mga pusa ay may tendency na maging mas malayo sa mga tao kaysa sa mga daga. Bagaman maaari silang mahawa at magpasa ng sakit, ang kanilang interaksyon sa mga tao ay hindi kasing dalas ng mga daga. Ang direktang paglipat ng sakit mula sa pusa patungo sa tao ay bihira at kadalasang nangyayari lamang sa pamamagitan ng kagat, sugat, o respiratory droplets mula sa pusa na may pneumonic plague. Ang mga pulgas sa mga pusa ay hindi kasing dalas ng mga pulgas sa mga daga sa panahon ng medieval Europe. Dahil dito, ang pagkakataon ng paglipat ng infected na pulgas mula sa pusa patungo sa tao ay mas mababa kumpara sa daga. Ang pagkakaroon ng mga pusa ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng daga. Sa pagkakaroon ng mas kaunting mga daga, nababawasan din ang pagkakataon ng pagkalat ng plague mula sa pulgas na nagmula sa mga daga. Ang pneumonic plague na nakakahawa sa pamamagitan ng respiratory droplets ay bihirang mangyari sa mga pusa. Karamihan sa mga kaso ng plague sa mga pusa ay bubonic o septicemic na mas mababa ang posibilidad na maipasa sa tao. Ang kakayahang maipasa ang pneumonic plague mula sa tao ay nagre-resulta sa napakabilis na pagkalat ng sakit. Isang tao lamang na may pneumonic plague ang maaaring makahawa sa maraming iba pa sa loob ng maikling panahon, lalo na sa masisikip na lugar tulad ng mga bayan at lungsod. Walang antibiotics noong panahon na iyon, kaya't ang paggamot ay hindi epektibo at ang mga may sakit ay madalas na namamatay, nagdudulot ng takot at higit pang pagkalat ng sakit. Dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman, ang quarantine at isolation ay minsan nagiging huli na o hindi sapat. Gayunpaman, may ilang mga lungsod na nagpatupad ng quarantine at ito ay nakatulong upang mabawasan ang pagkalat sa ilang lugar. Ang pagpatay sa mga pusa ay nagpalala ng problema sa populasyon ng mga daga. Ang pagdami ng mga daga ay nagdulot ng pagdami ng mga pulgas na nagdala ng sakit sa mga tao. Si Pope Gregory IX ay nagbigay ng kautusan na nagdulot ng pagpatay sa maraming pusa sa Europa. Ang epekto ng kautosang ito ay hindi lamang nagresulta sa pagdami ng mga daga na nagdala ng salot, kundi pati na rin sa paglaho ng mga pusa sa maraming bahagi ng Europa.